kalagitnaan ng gabi, nilapitan ni Roy ang Brave Olivine sa mabatong lambak kung saan ito nakadaong. Pag-akyat niya sa deck, nakita siya ni Captain Pikachu at kinoryente siya, na naging dahilan upang magising ang buong Rising Vault Tacklers. Dali-dali silang nagtungo sa deck, at nakilala ni Liko at Fred si Roy bilang ang batang tumulong sa kanila kanina. Humingi si Roy ng paumanhin sa kanyang biglaang pagpasok ng walang imbitasyon at ipinahayag ang kanyang kagustuhang makita muli si Fuecoco, dahil gusto pa niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ito, kaya nasabi ni Liko na tila ba gusto ni Roy na maging partner si Fuecoco. Bagamat nauunawaan ni Fred ang nararamdaman ni Roy, pinaalalahanan ni Fred si Roy na dapat din niyang isaalang-alang ang nararamdaman mismo ni Fuecoco kung gusto niya talagang maging magpartner sila. Pinayagan ni Fred si Roy na palipasin ang gabi sa barko upang makasama niya si Fuecoco. Nag-alok si Liko na dalhin si Roy kay Fuecoco, ngunit wala ito sa lugar na inaasahan niyang kinaroroonan nito. Sinubukan ni Roy na kantahin ang awiting kinanta nilang dalawa noong nakaraang araw, ngunit hindi ito narinig ni Fuecoco dahil natutulog ito sa imbakan ng pagkain. Sa huli, nagpahinga na lamang sina Liko at Roy sa wing deck matapos mabigong mahanap si Fuecoco. Napaisip si Roy kung ano kaya ang tingin sa kanya ni Fuecoco, ngunit tiniyak ni Liko na magiging maayos din ang lahat, batay na rin sa sarili niyang karanasan kasama si Sprigatito. Kinaumagahan, bagamat mahimbing ang naging tulog ni Liko at Roy, puyat at pagod naman si Orla dahil buong gabi siyang nagtagpi sa mga patuloy na lumilitaw na butas sa gas bag ng airship. Iminungkahi ni Roy na humingi ng tulong sa mga wild Pokemon sa isla upang masolusyonan ang problema at magtanong sa kanyang lolo ng mga ideya. Sinang-ayunan naman ito ni Fred, habang sinabi ni na Orla at ng iba pa na ililipat nila ang Brave Olivine sa dalampasigan. Bago umalis, nag-iwan si Roy ng ilang oranberry sa kusina para kay Fuecoco. Nang matagpuan ni Fuecoco ang mga berry pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Molly na iniwan niya ni Roy para sa kanya, kaya napatakbo si Fuecoco palabas at tumalon mula sa umaandar na airship para hanapin si Roy. Samantala, laking gulat ni Fred nang malaman niyang ang lolo pala ni Roy ay ang lokal na elder na pinuntahan niya noong nakaraang araw. Pinagalitan si Roy ng kanyang lolo dahil sa palihim niyang pagpuslit sa barko ng iba nang walang pahintulot, ngunit kahit uminit ang ulo ay pinaghandaan pa rin ng lolo ni Roy ang lahat ng pagkain at mumumilk. Mula sa hugis ng inihain nitong dango, nakaisip ng ideya si Fred na gamitin ang mga sinulid ng Caterpie at Weedle para tagpian ang gas bag ng airship, habang iminungkahi naman ni Roy na mga scyther ang maaaring pumutol sa mga sinulid. Dumating ang mga taong bayan para maghanda sa tanghalian, at inanyayahan ng lolo ni Roy si Fred na sumali. Noong una ay nag-aalangan si Fred, ngunit nang makita niya kung gaano kasabik na pinag-aaralan ni Liko ang mga Pokemon na kasama ng mga taong bayan, pumayag siyang ilaan ang kanyang kaunting oras. Samantala, nagpagala-gala si Fuecoco sa paligid ng isla upang hanapin si Roy, ngunit hindi niya ito matagpuan. Kinalaunan, napadpad ito sa isang dalampasigan kung saan namataan ito ang submarine ng mga explorer na sinusundan ng Brave Olivine. Kahit na lumipat na ang airship, mabilis na natukoy ni Zerk ang bago nitong lokasyon. Iminungkahi ni Onya na bihagi ng airship, ngunit sinabi ni Amathayo na ang tanging pakay lang nila ay si Liko at ang kanyang pendant. Dahil dito, inutusan ni Amathayo sina Zerk at Onya na kunin ang atensyon ng mga tripulante ng barko habang tinutugis niya si Liko. Lumipad ang mga explorer lula ng kanilang mga Pokemon, at tumakbo naman papalayo si Fuecoco para bigyang babala ang kanyang mga kaibigan. Nagkataong napatakbo ito sa tapat ng bahay ni Roy, at napansin naman ito ni Roy. Nagpapanik na itinuro ni Fuecoco ang direksyon ng dalampasigan kung nasaan ang barko, kaya umalis si Fred para tingnan kung ano ang problema. Sa dalampasigan, natanaw ng Vault Tacklers ang mga explorers na paparating. Nakita ni Liko si Amathayo sa di kalayuan. Bumaba sina Orla at Murdoch para harangin sina Zerk at Onya. Nilapitan ni Fred si Amathayo na hinamon din siya sa isang laban. Ipinaliwanag ni Liko ang tungkol sa explorers kay Roy at sa lolo nito. Sa laban, sugatan na ang Metagross ni Orla habang nahihirapan naman ang Rockruff ni Murdoch sa Rhydon ni Zerk. Nagpa siya si Onya na ipaubaya na ang laban kay Zerk dahil gusto niyang puntahan ang pinanggalingan ni Fred, na pinaghihinalaan niyang kinaroroonan ni Liko. Matapos marinig ang ingay ng labanan na nagaganap sa dalampasigan, nagtungo sila sa kagubatan upang humingi ng tulong sa mga bug Pokemon. Pareho silang kinakabahan, ngunit kumalma sila dahil sa presensya ng kanilang mga kaibigang Pokemon, lalo na nang pumayag ang mga bug Pokemon na tumulong. Sa kanilang paglalakbay patungo sa dalampasigan, hinarang sila ni Onya, kaya sinabihan ni Liko si Roy na mauna nang tumakbo habang siya ang bahala rito. Pagdating sa dalampasigan, pinangunahan ni Murdoch at Orla ang mga bug Pokemon papasok sa loob ng barko habang kinuha naman ni Molly ang pwesto nila sa pakikipaglaban kay Zerk. Salamat sa string shot ni Caterpie at Weedle, natagpian ang mga butas sa gasbag at nakalutang muli ang Brave Olivine.
Habang nahihirapan ang chance ni Molly laban sa Rhydon ni Zerk at ipinapakita naman ni Fuecoco ang kanyang paghanga sa Charizard ni Fried, pumasok sa labanan sina Roy at Fuecoco para humalili sa kanila. Gayunpaman, hindi magawang makapagpakawala ni Fuecoco kahit ng isang ember. Dumating sa eksena si Liko matapos matalo si Onya, at sinabihan si Roy na iparating ang kanyang nararamdaman kay Fuecoco. Laking pagtataka niya nang magdesisyon si Roy na gawin ito sa pamamagitan ng pagkanta kasama si Fuecoco, na sa katunayan ay siyang nagbigay daan para makapagpakawala si Fuecoco ng isang matagumpay na ember laban sa Rhydon. Saglit na naabala ang atensyon ni Fried sa tanawing ito, at sa pagkakataong iyon ay lumipad papalayo si Amethayo mula sa kanilang labanan. Nagpakawala si Amethayo ng alikabok gamit ang kanyang Corvi Knight at mabilis na bumulusok pababa patungo kay Liko upang bihagin ito. Napigilan ang pagtatangka ni Amethayo na ipakuha sa kanyang Corvi Knight si Liko gamit ang mga kuko nito nang bumuo ang pendant ni Liko ng isang barrier na protection sa paligid niya. Para lalo pang makadagdag sa kalituhan, nagsimula ring magliwanag ang ancient Pokeball ni Roy. Nawala na ang barrier, at habang sinusubukan ni Zerk at Onya na pigilan si Fried at ang kanyang Charizard, hinarap ni Amethayo sina Liko at Roy, sinasabing dapat sumama sa kanya si Liko pati na ang pendant nito. Gayunpaman, isinigaw ni Roy kay Amethayo na hinding-hindi nito makukuha si Liko o ang kanyang pendant, kaya hinamon ni Amethayo ang dalawa sa isang laban gamit ang kanyang Ceruledge laban kina Sprigatito at Fuecoco. Sa kabila ng matagumpay nilang pag-atake dahil sa kanilang pagtutulungan, mabilis pa ring nadaig ang dalawang first partner Pokemon. Naghanda na ang Ceruledge na tapusin sila, habang nagmamakaawa naman si Liko ng tulong. Bigla na lamang muling nagliwanag ang kanyang pendant at ang Pokeball ni Roy, na kumuha sa atensyon ng lahat. Biglang bumukas ang Pokeball at naglabas ng sinag ng liwanag papunta sa kalangitan na pumawi sa lahat ng ulap upang mag-anyo bilang isang Black Rayquaza. Laking gulat ni Roy nang malaman niyang may laman pala ang bola at naglalaman ito ng isang Black Rayquaza sa simula pa lang. Gumamit si Rayquaza ng Draco Meteor na nagpaulan ng pagkawasak sa buong dalampasigan. Dahil sa napakalakas na puwersang ito na nasa gitna na ngayon ng lahat, inutusan ni Amethayo ang mga explorer na umatras. Binaliwala ni Rayquaza ang mga pakiusap ni Roy na bumalik na siya sa kanyang Pokeball, at matapos tingnan si Liko ay tuluyan ng lumipad palayo ang Sky High Pokemon, na nagbigay ng malaking ginhawa sa lahat. Kinalaunan, matapos matuklasan ni Ludlow ang tracker na itinanim ng mga explorer sa Brave Olivine at ipasira ito kay Quaxly, nag-usap sina Liko, Roy, at Fried tungkol sa Black Rayquaza at sa Pokeball kasama ang lolo ni Roy. Gayunpaman, walang maibigay na anumang mahalagang impormasyon ng lolo ni Roy sa kanila dahil natagpuan lang niya ang bola sa dalampasigan noong bata pa siya at ibinigay ito kay Roy kalaunan, nang walang ideya na mayroon pala itong Pokemon sa loob, lalo na ang legendary Rayquaza na sinasabing sumunod sa maalamat na ancient adventurer. Inakala niyang ang buong kwento ay isa lamang fairy tale, ngunit ngayon ay mayroon na siyang matibay na ebidensya sa mismong harapan ng kanyang mga mata, na labis namang ikinatuwa ni Roy. Naalala ni Liko kung paano sabay na nagliwanag ang kanyang pendant at ang Pokeball, ngunit hindi rin ito alam o maipaliwanag ng lolo ni Roy. Na-excite si Fried sa misteryong ito at nagpa siyang imbestigahan ito, habang napaisip naman si Roy kung saan kaya nagpunta si Rayquaza. Nang makatanggap ng tawag mula kay Molly, nalaman ng tatlo na tapos na niyang gamutin sina Sprigatito at Fuecoco, kaya nagmamadali silang bumalik patungo sa dalampasigan habang sinusundan sila ng tingin ng lolo ni Roy. Sa loob ng Brave Olivine, binigyan ng Charizard ni Fried si Fuecoco ng isang walang lamang Pokeball. Pagdating sa dalampasigan, isinigaw ni Roy na gusto pa niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Fuecoco at ayaw niyang magpaalam sa isang nilalang na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso ng ganito. Lumabas sina Sprigatito at Fuecoco mula sa airship at iniluwa ni Fuecoco ang Pokeball na binigay sa kanya ni Charizard bilang hudyat na gusto nitong magpahuli kay Roy. Sa pag-aproba ni Fried, inihagis ni Roy ang Pokeball gaya ng palagi niyang ipinapractice, at opisyal nang naging first partner niya si Fuecoco. Naghanda ang Rising Volt Tacklers na ituloy ang kanilang paglalakbay patungong Paldea, habang inalok naman ni Liko si Roy na sumama na sa kanila. Nag-aalinlangan si Roy dahil tinutulan na noon ng kanyang lolo ang kagustuhan niyang maglakbay, ngunit tiniyak ni Liko na magkaiba na ang sitwasyon ngayon dahil isa na siyang Pokemon trainer at may Pokemon na siyang kasama. Ang pagtitiyak na ito ang nagbigay kay Roy ng lakas ng loob na kausapin ang kanyang lolo, na hindi inaasahang biglang lumitaw sa tabi nila. Nagmakaawa si Roy para humingi ng permiso na sumali sa Rising Volt Tacklers dahil gusto niyang matupad ang kanyang pangarap na sundan ang mga yapak ng Ancient Adventurer sa pamamagitan ng paghanap at paghuli kay Rayquaza, gayon din ang pangarap ni Fuecoco na maging kasing lakas at kasing astig ni Charizard na labis nitong hinahangaan.
Inaprubahan ng kanyang lolo ang kanyang desisyon batay sa katuwiran na gusto niya rin tuparin ang pangarap ng kanyang partner bukod pa sa kanyang sariling pangarap, at ibinigay ng kanyang lolo ang kanyang bag na puno na ng lahat ng maaaring kakailanganin niya para sa kanyang pakikipagsapalaran, dahil inaasahan na pala nito na aalis siya. Pagkakuha sa kanyang bag, nangako si Roy na nakasakay na siya sa ibabaw ni Rayquaza pagbalik niya at hahayaan niyang sumakay din ang kanyang lolo. Sa Explorers HQ, kakatapos lang ibigay ni Amathayo ang kanyang mission report sa pinuno ng pangkat na si Gibian. Kinutya ng isa pang miyembro ng pangkat na si Spinel si Amathayo dahil sa kanyang kabiguan at nagpakita ng pagdududa sa mga pahayag nitong nagulo umano ng isang Rayquaza ang kanilang pagtatangkang kunin ang pendant ni Liko. Dahil sa kanyang pagkabigo, inalis si Amathayo sa misyon at inatasan ni Gibian si Spinel na pumalit sa kanyang pwesto. Padabog na lumabas ng bulwagan si Amathayo at sinabihan sina Zerk at Onya na magpo-focus na lang siya sa pagtugis kay Rayquaza dahil naniniwala siyang ang resonance nito sa pendant ang susi sa misteryo sa likod nito. Habang naghahanda ang Rising Vault Tacklers sa pag-alis, ibinigay ni Roy kay Fried ang watawat na nahanap niya noong nakaraang araw. Masaya si Fried na mabawi ang watawat ng kanilang barko at napagtanto na ito pala ang naging dahilan kaya nagtagpo sina Roy at Fuecoco. Nang marinig ang mga salita ni Fried, napagtanto ni Roy na ang kayamanang dinala sa kanya ng bagyo ay walang iba kundi si Fuecoco. Sinabihan ni Fried si Roy na ibalik ang watawat sa tamang lugar nito, na agad naman niyang ginawa bago tuluyang lumipad ang Brave Olivine. Sa deck ng lumilipad na barko, napansin ni Liko at Roy ang mga residente sa bayan ni Roy na nagpunta sa dalampasigan sa ibaba para ihatid siya. Kabilang din ang kanyang lolo sa mga manonood upang hilingin ng swerte para sa apo nito. Kumaway ang dalawa sa mga tao upang magpaalam at lumingon para pagmasdan ng papalubog na araw, habang naghahandang simulan ng kanilang pakikipagsapalaran ng magkasama.